Hey guys! Welcome back to my channel. It's Balong! Welcome back again and again and again. And this time, I come up with this content and I'm so excited to do this again para ma-show ko naman yung kung ano man yung gusto kong gawin sa content ko. Kasi nga, diba, may mga ibang bagay na talagang kung gusto mo talaga is dun ka. So, ayan, hindi tayo pwede mag-ingay masyado kasi alauna na ng madaling araw. So, ayun. And wala yung ibang BNT dito dahil, dahil na guys. Yan, dahil sila Aye and sila Andrew and sila Lindsay is nasa Cavite. So, ayun. Kami lang dito nila Joben and Bebang at saka ako. So, ayan, nandun sila sa Cavite kasama ata si Madam Ivan. I think si Madam Ivan at umuwi na. So, right. Uy! Uy! So, ayan, for today's video kasi madaling araw naman na. So, ayun na. Good morning sa inyo guys. So, for today's video, muli na naman tayo nagbabalik sa ating segment na #AskBalong. Ayan siya. Ayan. So, yan. Sa #AskBalong na to is, I used my Facebook account noon last time. And pinagpilian ko yung mga question. Although may mga magagandang question, but may yung mga the best question na po pwede nating i-answer. That related sa akin and sa aming grupo sa BNT and also sa may ibang bagay pa na po pwede nating maisagot pronto, kung baga. Tama ba ako sa pronto? Baka nagdedesisyon na naman ako. So, ayun, kung mapapansin nyo, Beck, yung ilaw para at least hindi mainit. Kasi alam nyo kami, pag nag-shoot kami, kasi talaga mainit yung aming background. So, hindi kami nag-electric fan kasi naririnig sa camera. So, yan, may mic. I use this mic para medyo clear yung boses para at least hindi siya maingay. So, ayun, namili ako question na pwede nating sagutin. And yun, I would like to say thank you dun sa mga sumagot dun sa ating tanong sa ating Facebook account, dun sa aking pinost na #AskBalong. So, dito na natin sisimulan to. So, magsisimula tayo in 3, 2, 1. So, first question ay nagmula kay Jose Ronquillo, si Kuya Ham to from TikTok. One of our viewers doon sa aming TikTok live. Every time nagda-live kami, sinapapadaan sila. So, hi sa'yo, Kuya Ham. So, first question niya dito is, what was the best and worst thing that happened to you this year, 2020? Well, so far, ang pinaka-worst na nangyari sa akin ngayong taong to is yung nawala ng phone. So, actually, maingat ako sa cellphone, pero hindi ko alam kung bakit yun yung nangyari. Hindi ko alam kung ano yan. Galing kami ng death anniversary ni Kuya that time. And yun, so, ang daming kailangan baguhin, ang daming kailangan, gumastos pa kasi talaga ako para makuha ko yung mga data na nandun sa cellphone ko. So, ayun, yung pinaka-worst ko kasi so far, wala namang sobrang worse na ibang nangyari sa akin kasi I got a job nung nag-apply ako sa call center again. Wala namang problema kasi tuloy-tuloy na naman din. And nagpaalam naman ako sa work ko na talagang mag-goodbye kasi para samahan yung BNT para i-complete ulit. So, ayun. Sa best part na nangyari is karoon kami ng connection ulit ng BNT after ng ilang months na hindi namin pagsiset apart namin para magkanya-kanya kami ng mga gustong gawin. So, yun yung pinaka-best part is yung kasama ko yung BNT today kasi last time, nung medyo magkakalayo-layo kami, medyo malungkot ako that time kasi nasa Cavite lang ako and I actually doing my home base na work. So, ayun, hindi ako napapanatag, tinatanong ko. So, kinakamusta ko din sila, especially sila Joben, sila Aye, ayan. Sila Aye ang mostly kasi nung last time nagkaroon kami ng misunderstanding na nangyari. So, nag-decide kami na ipagpahinga muna yung BNT. Sa mga hindi nakakaalam, hindi naman kami totally, okay naman na kami, pero ayun nga, we have to, heal our inner self para pagdating ng tamang oras is okay na kami, wala na kaming ibang mga bagaheng dadalhin. So, that was the best thing that happened to me this year. Next question is from Janela Aguilar Manalo. So, sabi niya dito, saan ba napipil mo na out of cast or OP ka whenever na nag-get together or nag-shoot kayo ng BNT? Kung ako, anong ginagawa mo? Nung nag-uumpisa ako maging part sa kanila, kasi ako yung pinakabago sa kanila when I was 18 that time. So, year 2015 or 16 ata that time. Minsan, hindi talaga ako sanay na mag-improve sa camera kasi sobrang parang naninibago ako. Kasi dati, ang gawain lang namin talaga is magbaklaan, may mga gala, mga rampa. Yun, di ako sanay kung paano umacting. Kung sometimes people tells me na parang maging yung parang energetic ka kasi masyado kang ang lamya mo tignan. Take that as a, parang advices and also
opportunity para i-enhance yung mga nangyayari. So, ayun, yung na-launch ko yung yung sarili kong channel na Balong Fernandez. Nung una, hindi ko talaga gusto magkaroon ng sarili kong channel kasi hindi ko pa alam kung paano yung mga content kasi pag mga brainstorming, nandun ako lagi kapag nagkakaroon ng idea. But with my own, na ako lang talaga mag-iisip is mahirap. And also, I am that kind of person na medyo nag-iisip kung tama ba yung gagawin ko or hindi. Kasi sometimes nauunahan ako ng parang kaba or what. So, iniisip ko kung tama ba yung ginawa ko that time na gumawa or magsabi ng sariling channel. And by that, what happened is si Aye is pinurso niya mag 100k yung channel ko, which is I'm so happy at the same time nape-pressure kasi hindi ko alam kung ano yung mga gagawin ko pag nagkaroon ako ng sariling, pag may mga viewers na, kung may mga basher ba or may mga taong against sa mga ginagawa ko through in my content. Kasi kung ano man yung content na iniisip ko, yun talaga yung gusto kong gawin. Hindi siya yung parang, ito na lang. Lagi naman ako nakasupport sa kanila sa likod. I may not be in the front, but nandun ako lagi sa likod or backup nila to support them. Parang, yun, as a supporter, kasi kumbaga comedian ka, so isa kang supporter, feeder ka. So, yun yung ginagawa ko. So, ayun, sabi natin, Hard, initial reaction mo nung nalaman mo featured kayo sa KMBS. This time, nung reaction ko na kaming dalawa lang ni Limuel, is nagulat ako at the same time, natuwa kasi, oh my God, na-recognize nila yung ginagawa namin. Like, yung ginagawa namin dati, AI. Kasi usang AI that time sa amin. So, hindi ako na-inform na kumakalat na pala yung video namin dun sa Facebook, sa lahat ng social media. So, sabi ko na lang kay Limo, sabi ko, Naishi, kasi Naishi tawag ko dun. Naishi yung yung video natin kumakalat na naman. So, natuwa ako kasi nakikita na naman yung pagmumukha namin sa KMJ, sa TV. So, ayun, sobrang tuwa ako na nalaman naming ma-featured kami. So, next question, magmula naman po kay Dylan Se. What's your biggest what if in general? Siguro yung what if ko is yung hindi ko natapos yung college ko. Pero may plano naman akong tapusin yun. Hindi lang sa ngayon kasi kung si Limsi natapos niya and ini-encourage din naman ako natapusin. So, ako, okay naman na ako. Noong last time lang, hindi ko natuloy kasi sobrang late na ako mag-enroll. So, pero sobrang late na talaga. Na-inform ako na meron palang ganito. So, sabi ko, baka next year or baka sa susunod. College din naman ako. Although na scholar ako, pero kasi yung father ko is against sa course na gusto niyang mangyari. So, sabi ko, hindi talaga kakayanin. So, decide ako na maghanap muna ng job. So, hindi rin kakayanin ng katawan ko kung mag-working student. Kasi nag-working student din naman ako nung high school. And napansin ko yung pagod. So, hindi para ata siya akma para sa akin. Sabi ko, marami pa naman panahon, so pwede pa naman natin tapusin. So, next question is mula naman po kay Mafe Catrice. Sabi niya dito, ano ginagawa mo ngayon sa buhay bukod sa pag-vlog ng BNT? Like, may work ka ba or bala kong mag-focus sa YouTube? So, magfo-focus sa YT, siguro sa BNT. Kasi, doon ako mas active. Lagi ko naman sinasabi yan every upload ko kapag may mga ganitong upload. Lagi ko sinasabi, I cannot promise na mag-upload ako every day or consistent yung uploading, pero I give the hands up naman to give an update. Yung tinatawag ko kasing yung upload, this is yung update sa aking ganap sa channel ko and also yung makaganapan namin dito. Hindi ako nagpa-promise na consistent yung pag-upload ng video sa aking channel, but sa BNT, why not? Kasi nandun naman ako palagi. Nandun ako everywhere. Ganun. Tsaka kung work, anytime pa pwede naman akong bumalik. So, kapag halimbawa gusto kong mag-work ulit ay may mga alam naman ako kung paano yung kalakaran ng dati kong work. Next is from Jay Onali. So, si Sir Jay Green Onali yung tawag namin dito kay Kuya. Kasi, isa rin to sa aming mga viewers and also supporters ng aming TikTok live. So, hi kay Kuya Jay. Sir Jay ang tawag ko sa akin. So, call him Sir Jay. Kasi yun talaga tawag ko sa mga tao. Sabi niya dito is, what is the best piece of advice you could give a newbie? Newbie for a YouTube, I see. So, ayun, biggest example dito is yung Tres Baclita. So, sabi ko sa kanila, once na nandito na kayo, magbabago lagi ang ikot ng life ninyo. So, may mga changes in English, may mga changes na mangyayari sa inyo, sa everyday life ninyo. Kasi,
nagsistart na kayong mag-YouTube, nagsistart na kayong magkaroon ng fan base or mga supporters. So, expect the unexpected things, especially mga basher. Kasi, most of basher kasi, they will, give you a negative comment. Kasi nga basher, give you a negative comment. Pero, kayo ma-down kasi sobrang helpful din kasi minsan ng mga basher. So, pero may mga pagkakataon na may mga below the belt na yun. So, minsan, kung kailangan patulan nyo din. Kasi ako, hindi naman ako naniniwala kasi hindi naman kami santo na para maging mabait sa lahat ng pagkakataon. Although may mga below the belt, doon natin questionin yung ibang tao, especially sa mga basher. Kung sasabihin man nila na pangat ang content, so, sa iba hindi, sa kanila lang naman yun. So, expect the unexpected and parang respeto din sa isa't isa kasi kung bago pa kayo, you know your place pa naman din and alam nyo kung ano yung mga dapat at hindi dapat na gagawin sa grupo. Especially nagkaroon sila ng pagtatalo that time. Sabi ko, kung saan kayo okay doon and then go. So, they plan na magkaroon ng separate. Especially si Naijong na nag-separate na. And tinanong namin kung carry pa ba niya. So, sabi niya, mag-aano muna daw siya, maglalaylo. Sabi ko, sige lang, kasi sa amin sa BNT that time. Siguro may mga pagkakataon na hindi talaga maganda yun na. Like, example is yung nawala yung iba sa amin, tapos bumalik din. So, bigyan nyo lang ng oras yung sarili ninyo. And kung hindi pa naman talaga carry, wag na muna. So, do not pressure yourself. Kung nape-pressure or kung natotoxic ka, ipagpahinga, kung hindi talaga kaya, itigil mo muna. Saka, pinaka-importante sa lahat, respetuhin nyo yung isa't isa. Sa amin, nung mga panahon bago kami, ganyan din ang problema namin. Pero, lumipas ang panahon, alam na namin kung ano kasi yung mga hindi at saka dapat gawin. So, learn from your past. Ganon. So, next question is galing naman kay Elisa, sabi niya dito. Anong favorite mong vlog kasama si Kuya? LC Learn, mga ganap tuwing balik eskwela. Kasi yun yung unang-unang tawag nito. Yun yung unang-unang pagkakataon na lumabas ako sa channel ni Kuya. Ano ata yun? Parang busy ata sila nung gagawa sila ng content. Tapos nagulat ako, sinama ako ni Kuya. Actually, gusto ko lang silang panoorin that time kasi sobrang curious ako. Ano ba yung ginagawa ni Kuya every time na gumagawa siya ng content. So, hindi ko inaasahan na mapapasama ako, which is I'm so happy and wala nang yun eh. Wala kaming wala kaming script. Binigyan lang kami ng title, na ganito yung gagawin. So, ang ginawa lang sa amin, tinuturuan lang kami ni Kuya kung ano yung mga sasabihin at mga hindi. Tapos, yun, doon ako natuwa kasi paulit-ulit ko siyang pinanood. Paulit-ulit, like, siguro 10 times. Hindi pa more than 10 times yung pinapanood ko yun. Siya Pisonet pa yun, tsaka mga com shop pa dati. So, pinaka all-time favorite ko, yung napasama ako, yung pinaka unang kasama ako sa LC Learn ni Kuya. Na-miss ko yung ganong mga event na ginagawa namin nila Kuya, lahat ng BN. Next question. So, galing naman kay Evelyn Roquelia. Hirap niya naman ito. Roquelia. Hashtag Asbalong. Kamusta ang puso mo? Okay naman po, wala naman po sakit, bye. Ayun, may mga ibang gusto kong isipin muna aside sa mga ganung bagay. Kung hindi pa naman time para magjowa, hindi talaga. Kasi mag-feel naman natin yun, di ba? Kung halimbawa siya na talaga yung masasabi nating yung jowa talaga for the jowa. So, why not naman? Pero sa ngayon kasi sobrang wala pa yun sa plano dahil hindi siya, for me, nakakatulong at hindi siya magiging sagot para maging masaya ako. Kasi masaya naman ako, konti. Sakto lang yung kasiyahan. Kayo, kapag magmamahal kayo, wag kayong magmamahal ng tao kung alam yung gusto niya lang talaga magjowa. Isipin nyo yung mamahalin nyo kasi mahal kayo ng tao. So, mahalin nyo. Hindi yung kapag halimbawa, mahal mo lang siya dahil gusto mo lang magjowa, mali yun. Wala pong ganon. So, bukal sa puso lagi ang pagmamahal. Kasi nga love nga, diba? So, ayun, mag-share kayo ng mga thoughts ng inyong buhay and you will grow with each other. Yun yung pinaka-pundasyon ninyong dalawa. Kasi kayo yung magtutulungan eh. Yang parang
kayo magtutulungan and kayo yung magbubuo ng mga kakulangan ninyo sa isa't isa. Gusto mo yun. So, ayun. Okay siya, okay naman ang puso ko, wala namang problema, wala namang sakit. So, yun na yan. So, guys, yun lang yung mga question na ating nasagot. Marami pa naman sana tayong question, pero pinili ko talaga yung mga best question na angkop at pwede nating sagutin. And maybe next time, yung ibang question po pwede nating isama sa susunod nating segment ulit natin dito. So, sa third episode ng ating #AskBro. So, ayun lang. Oh my God. Sana nasagot ko yung ibang tanong nyo kasi ako hindi ko alam kung tama ba yung mga sinagot ko. Kasi siguro wala naman ding mali sa mga sagot. Tsaka pag opinion mo, wala naman ding tama at mali sa mga ganung tanong. Kasi it's your own answer. Hindi naman to math question na kapag 1 + 1, 2, ganun. So, ayun. I'm so happy na nagawa ko ulit to after a long time. Ganun. Gusto nyo after a long time. So happy that natapos natin itong bigmaan na to. So, anyways, kung meron pa kayong mga question, you can send me sa aking Facebook account and sa aking page sa Balong Fernandez. Ayan, kapag may mga question kayo. And yan. As what I said earlier sa ating video na to, na I cannot say na consistency yung ating pag-upload. But I give you the update, hands up na yun. So, update para mabigyan ko kayo ng mga ganap sa aking life and sa aming BNT. At dito sa BNT Austin. So, yun lang. So, ayan. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Ayan, Balong Fernandez. And sa aming YouTube channel, BNT Production. So, hanggang dito na lang muna tong video to, guys. Kasi, anong oras na ba? 2:00 na ng madaling araw. So, isang oras natin tong pinag-isipang isagot at ayusin. At kinonstruct ko yung mga words na yun. So, bahala na kayong isipin kung tama ba yung sagot ko. Ayan, hanggang sa muli. Paalam!